Okay, kumusta kayo mga ka-trigger? At ang bibigyan natin ngayon ng kasagutan ay katanungan ni V-Rex. Ito lang ang kanyang letter V, Rex 90. Okay. Ang tanong niya ay, Sir, tanong lang, Norinco 1911, sumasabit ang shell pag eject, anong problema? So, tinanong ko siya, anong posisyon ng empty shell para magawa natin ang video? Okay, tapos in-advise ko siya, panoorin mo yung mga videos ko about malfunction. Ang sabi naman niya, Sir, sabi niya, parang extractor ang problema, sir. Ano bang gawin? Lumalabas ba yung basyo o nasa loob pa? Ang tanong ko naman. Lumalabas kaso naiipit siya ng slide. So, nalalaglag lang yung basyo. Okay. So, yun ang problema niya. So, bago natin sagutin yan, kanyang katanungan ay babati muna ako sa lahat ng mga subscriber ko. Lalo tigit sa mga OFW sa mga panikaya ng mundo. Anumang oras dyan, tanghali, umaga, hapon o gabi. Sana tayo ay nasa mabuting kalagayan, walang aksidente, at lalo tigit maayos ang ating kalusugan. Ingatan natin ang ating pangatawan sapagkat mahirap tayong magkasakit. Walang mag-alaga sa atin. Okay, at maraming salamat. Magpapasalamat din ako sa lahat ng mga nanonood sa atin ng videos at mahigit na 1,000 ang nadagdag sa ating mga subscriber at ngayon tayo ay ongoing na, malapit na sa 31,000, 31k na mga subscriber. Okay pa, pakishare lang ng ating mga videos para mas lalo pa tayong dumami at marami pa tayong matulungan na namumroblema sa kanilang mga firearms. At ang pakiusap ko lang ay huwag kayong mag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger. Ang kinikita ng ating YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na binibigyan natin ng allowance sa pag-aaral. Okay, yun yung mga hirap ang mga magulang na mapag-aral sila. Okay, gusto ko pa sanang dagdagan pero talagang hindi ko na kaya. Kaya nga ako'y naglagay dito ng GCash number. Yang anak ko na yan ang mahawak ng aking pera at siyang ang aking kahira. Kaya kung may mabuting loob sa inyo na gustong tumulong sa ating mga beneficiaries, ay pwede kayo magpadala dyan. Kahit mga barya yan, pag yan ay naipon natin ay malaking tulong na rin yan. At maraming salamat sa inyo. At least wag na rin kayo mag-skip ng mga ads. Malaking tulong yan sa ating mga beneficiary. Okay, ganito, balikan natin yung katanungan ni humingi siya ng tulong kung anong dapat gawin. So, meron tayo ditong 1911. Check muna natin kung may bala o wala. Check ang chamber. Ayan, empty. Okay. So, ganito ang gawin mo para malaman natin. Kuha ka ng dummy bullet. Nasaan yung dummy bullet ko? Okay. Isa lang. Isang dummy bullet. V-Rex, ganito ang gawin mo. O ayan, walang primer yan. O, para siguraduhin ninyong walang primer. O kung wala kayong dummy bullet, magtanggal kayo ng primer. Tapos pero pagtanggal ito, ginagamitan ito ng bullet puller, ha. So, ibala ninyo. Tapos ay salpak ninyo ganyan. Yan, pagkatapos ay i-release ninyo ng dahan-dahan. Huwag ninyo ibigla. Yan, ipasok ninyo. Pagkatapos ay i-atras ninyo ang slide. Yan, i-atras ninyo at i-slide lock ninyo. Ay, sandali. Sandali, pasok ulit natin. Ayan, nakapasok ulit. Ilabas ninyong ganyan. Tingnan ninyo yung bala. Kung lumalabas ba. Kung lumabas. Yan, kung lumabas. At ito pang isa. Kung lumabas man o hindi lumabas. So, pagka hindi lumabas, ang ibig sabihin nun ay extractor nga. Ito pang isang pagtitesting. Tanggalin ninyo sa tanggalin ninyo yung
tanggalin ninyo siya. Kunin lang ninyo yung ano. Yan. Tanggalin muna natin yung ano. Yan. Ganito pa ang isang pagtitesting yan. Para makasigurado tayo na talagang extractor ang problema. Ganito. Ayan. Ikabit ninyo yung dummy bullet ninyo. Ito pwede na. Pag ganito, pwede naman kayo maglagay ng live. Wala naman niya sa loob ng baril. Ikagat ninyo doon sa kanyang extractor. Yan. Ikagat ninyo ganyan sa extractor niya. Pagkatapos ay pag naano niya, tingnan ninyo yung posisyon ng bala. Pag yung bala niyan ay medyo kumakalog, ito nga medyo kumakalog na to eh. Ayan o. Kita niyo yung bala, medyo hindi na siya nakagano no. Pero lagyan natin ng bagong bala, baka nasa bala naman eh kasi dami to eh. Lagyan natin ng bagong bala. Yan. Hindi naman niya puputok, wala naman yan wala naman yan sa ano eh. Sa loob ng baril eh. Yan. Tingnan niyo yung bagong bala. Yan, makikita ninyo yung bala na naka ano pa. Kumbaga hindi pa nakaganon. Pero pag ang bala mo niyan ay yung halos malaglag na, ayan, kumakalog-kalog pa. Pag ang bala niyan ay nakaganyan na, mahina na ang extractor niyan. Pag nakaganyan ang bala. Ayan. Kumbaga yung extractor niyan hindi na masyado nakaipit. So, may videos tayo. Yung videos natin, panoorin na lang ninyo kung anong dapat ninyo gawin sa extractor niyan. May videos tayo. Yung problema ng extractor. Kung paano palakasin. Yan, panoorin ninyo ang dapat gawin para hindi na tayo magaba. Total, may video naman tayo nun. Ganun ang pagtitesting ng ano. Ayan, pagkaganyan na ang ano, pagkaganyan na, medyo mahina na nga ang extractor niyan. So, ang gawin muna ninyo, tanggalin yung extractor at linisin ninyo. Minsan kasi may mga carbon na yun. May mga nakakalang na carbon dun. Tanggalin ninyo para ma-sure ninyo na malinis muna yung carbon. At kung matanggal yung mga carbon dun sa extractor, kasi kuminsan pag may nakakalang na yung pagitan ng extractor, ay nalagyan na ng mga carbon, kumakawang na yan. So humihina na. So dapat ang tayo ng inyong bala ay nakaganyan no. Yan ang malakas na ano, yan ang ano. Pag yan ay tumungo ng ganyan, mahina na yan. So ganun. At sana may natutunan kayo sa videos na ito. Ganun lang ang pag-testing. Okay? At titingnan din ninyo na ano, yung pag-testing na yung kamukha nung una kong ginawa. Ganun. Testing muna ninyo ganun. Para malaman ninyo na extractor talaga. Okay? So sa mga ejector naman, pagka ang ejector ninyo ay makikita naman ninyo ejector ninyo dito. Okay? Minsan kasi pag eject, pagka nag-eject kasi, ganyan no. Pag nag-eject, titingnan natin. Minsan kasi pag nag-eject na ganyan, yan o, kamukha ng ganyan. At yung bala, yan o, yung bala ay sumasabit dito. Yan o, dapat ganyan. I-eject siya na ganyan, pero yung bala niya hindi sasabit dito. Pagka yung dulo ng bala ay sumasabit dito, bawasan ninyo ng konti lang yung ejector. Yung ejector, bawasan ninyo. Putulan ninyo ng konti. Dito, babawasan ninyo to ng konti. Ito, dulo. Kikil lang, huwag yung lagari, malaki yun. Kung halimbawang pag ini-eject ninyong ganun ay yung ganyan no. Pag ginanyan ninyo, yan, pag pinasok ninyong ganyan, at yung bala ay
yan, yung bala ay sumasabit dito. Pag sumasabit dito, yan, dapat bawasan ninyo ng konti. Pero kung ganyan naman, okay yan. So, ayun lang ang yun lang ang gagawin ninyo. Unang-una, dapat itong extractor ninyo ay magandang kapit na kaganyan. Okay, pagka yan ay parang mahuhulog na nakaganyan na, mahina na ang extractor niyan. Dapat yan ay nakaganyan ang extractor. Okay, so yun lang. At panoorin ninyo yung problema yung video na problema ng extractor, paano palakasin. Meron akong video dyan. Yun ang gawin ninyo para hindi na tayo magaba. Hindi ko na ituro. Balikan na lang ninyo aking videos. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na palaging sumasagot sa inyong mga katanungan, at kung may mga tanong kayo, follow-up question, at kung may mga kayo, comment na pwede nating idagdag sa kasagutan, i-share din natin para malaman din ng iba. Okay, good luck na lang sa ating lahat, at God bless us all. Thank you very much.